Pwede bang ngitian natin yung katabi natin ngayong umaga? Baka ngayon lang kayo nagkatabi niyan. At sabihin mo sa kanya, mapalad ka ngayong umaga. Alam niyo ba yon? You are blessed today because the Word of God na pagpapakinggan nyo ngayon has the power to change you. Yun po dapat ang palagi nating inaasahan. Di mo kayang baguhin ang sarili mo, kapatid. And this is the time to believe in the Word of God. Kung hindi ka pa naniniwala hanggang ngayon na ang pagbabago ay ang Diyos ang nagbabago. You cannot change yourself. How much you plan for it. Kahit magplano ka everyday, paglabas mo pa lang, pag sinampal ka dyan, wala kang kapangyarihan para pigilan ang sarili mo. The natural reaction sa'yo ay gaganti ka. Di mo ako pwedeng ganyan-ganyan di ba? Di ka nagpapakain sa akin. Kaya, you cannot change yourself. Kailangan alam natin yun. Kasi, ang buhay natin, nasanay tayo na susunod. Kaya tayo nahihirapan kasi hindi tayo sanay sumunod. Kaya nga kahit na sinisweldohan ka na, patago ka pa ding papatayin yung oras, gagamitin mo yung oras sa ibang bagay, lalo na yung mga nasa call center. Why? This is the natural man, tayo. Kayo mga estudyante, kahit ang teacher nyo nasa harapan, may nagsusuntukan ng mga estudyante ko. Why? Pag tinanong mo kasi inaasar ako Normal po yun nagagalit ka pag inaasar. Di mo kayang pigilan ang sarili mo ng ikaw lang. Kung gusto mong magtagumpay ka sa sarili mo, keep on attending. Keep on praying. Kailangan na kay Lord ka. Kaya yun ang dahilan kung bakit mahalaga na nandito kayo. Because the power of God ay nasa pagtitipon ng kanyang mga anak. Maraming himala na nangyayari. Nagsimula yun sa pagtitipon. Because ang sabi niya, when there are 2 or 3 gathered in my name, I am in their midst. Kaya pag nandito kayo, huwag na kung ano-ano pa yung mga ginagawa niya, lalo yung mga nasa likod. Yan yung mga palaging kinukulit ng diablo Kasi di ba yun yung mga, andito ang presence ng Panginoon, the most holy place. Yung mga nasa likod, madalas ang nandyan sa Israel setting, yung mga unbelievers yun nandun, yung mga Gentiles, hindi sila basta makalapit sa Panginoon. Kaya, be careful pag kayo nandyan lagi sa likod. Pansinin niyo yun. Palagi kayong may istorbo dyan. Di ba? Wala kang 100% na concentration dyan. Kaya, tingnan mo ang buhay mo pagkatapos mong pagkagaling dito. Parang hindi ka galing sa church. Tandaan niyo yun. Be careful kapag nandiyan ka sa likod. Ang dapat nasa likod lang yung mga ushers and usherettes. Kaya kung konti na nag-a-usher kasi maiistorbo sila Pwede ba palakpakan muna muli ang ating Panginoon ngayong umaga? Dahil ang pag-uusapan natin is the gospel is the power of God. Kaya ka nandito ngayon, you have heard the gospel. And that power brings you here. Marami sa inyong bantulot dumating ngayon. Alas 8 ang oras natin, ay 8:30. Nakakapagsimula tayo kanina, alas 9 na yata Diba? There is something in us. There is another power holding us to give the best time sa ating Panginoon. Diba? Why? Yung hari, ayaw pang sumuko, yung hari ng buhay mo. Ikaw yun. Only a man who is totally surrendered to God ang makakaranas palagi ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya ngayong umaga, let yourself ay maging bihag ka ngayon ng banal na Espiritu. Behave as if the Lord is in our midst. Huwag kang parang wala lang si Lord. Di ba? Behave
As if the Lord is in your front. Para gumaling ka sa spiritual na karamdaman mo. Sipin mo, merong nakalaan para tugunin ang pangangailangan mo, pero hindi mo siya pinapansin. Punong-puno yung isip mo doon sa mga problema mo, hindi mo pinapansin yung tutugon sa problema mo. Because you are so engrossed with yourself na para bang si Lord pa ang may utang sa atin dahil pumunta tayo sa gawain niya. It is you na nabibenefit ng presence ng ating Panginoon. Kaya the gospel is the power of God. It is the power. Hindi nyo alam, di ba? Yung iba sa inyo, walang plano pumunta. Yung iba sa inyo, nag-struggle. Bakit kayo nakarating? It is the power of the gospel that is in you. Kaya muli, basahin natin ang ating talata. Ako na lang kasi kanina, binasa natin yan. Sabi po ng gospel o ng talata ng Diyos sa Romans chapter 1 verse 14 to 17, babasahin ko po ulit. May pananagutan ako sa lahat. Sa English yan, I am obligated. Sa translation natin modern yan, obligado ako. May obligasyon ako. Sabi ni Paul, may pananagutan ako sa lahat, sa mga sibilisado at sa mga barbaro. Ibig sabihin, ito kasi yung term na ginamit ng translation ng Tagalog. Pero ang totoo niya, yan yung mga, parang mga walang alam ng manners, ng kung paano gumalang sa kapwa. Yun yung ibig sabihin yung mga walang alam pa. Kasi ang civilization sa panahon na yan ay bata pa. Kung tawagan niya mga barbaric, pagka ang mga barbaro, pagka nagagalit sa iyo, papatay ka, pati buong pamilya mo. Ganun yun eh, kanilang katwiran. Sa marurunong at sa mga mangmang. Sabi ni Pablo, may pananagutan siya, whether mangmang ka o matalino ka. Yan ang sabi ni Paul. Verse 15, kaya nga, nais ko ring ipangaral diyan sa Roma ang magandang balita. Yung Romans kasi natin, yan ay sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Ang church doon ay hindi si Pablo ang nagtayo. Iyon ay parang natural na nangyayari na pag na-disperse kasi pinersecute ang mga dito sa Jerusalem, ang mga naniwala kay Jesus. At itong taon na ito, mga 50 to 60 years nang patay ang ating Panginoon. Mabilis ang pagkalat. Kasi pinalayas dahil pinapatay yung mga Kristiyano ng panahon na yun sa Jerusalem. Yung mga naniwala sa Diyos, kay Jesus, ay either na kinukulong, kaya ang ginawa nila, tumakas sila sa lugar kung saan. At doon sa lugar na yon, ipinangaral nila yung natutunan nila. Kaya sa Roma, kahit na yun ay nandoon yung emperor, nagkaroon ng church doon. Ito yun, kaya sumulat si Pablo. Kaya sabi niya, kaya nga, nais ko ring ipangaral diyan sa Roma ang magandang balita. It is the good news. Ano bang good news? Ano bang gospel? Lahat ng tao ay makasalanan. Yan ang sabi ng Book of Romans. All have sinned. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya lahat ng tao ay namamatay. Hindi ka ba nako-compel maniwala? That is why all people die. Kaya may sakit ka o wala, you will die. Pag naniwala ka doon, you are compelled to believe in God. Pero pag hindi ka naniniwala doon, bahala na. Yun yung mga hindi naniniwala. Kaya ang buhay niya din, bahala na. Sabi nila, bahala na si Batman. Ano ba yun? Pelikula ba yun? Naririnig ko minsan yun, kahit sa pastor, minsan sabi, bahala na si Batman, pastor. Lum-lum ko, pastor ka, bahala na si Batman. Di ba dapat si Lord? Di ba? Naririnig ba yun? Bahala na. Lalo na kaming mga lalaki, di ba? Minsan, di ba tayo ng araw, naririnig natin yan, ewan ko ngayon. Mga kabataan, meron pang gano'n.
Sabi niya, nais ko ring ipangaral diyan sa Roma ang magandang balita. Kaya verse 16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita. Ito yung problema ng marami. Born again ka pala. Bakit? Nahihiya mong ibalita. Nahihiya mong ibinalita yung mga pagbabagong ginagawa sa iyo ni Lord. Kaya walang nakakaalam. Ang hirap naman dito sa inyo, malamig. Kaya nung Wednesday ba yan? Binaba ako dito ito. Kasi ang lakas ng ano. May problema din pala tayo pag malakas ang aircon. Di ba? Sabi ni Pablo, hindi ko kinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. You see how powerful is our God? Hindi ko naman kayo ka-close. Dito lang, pag nakatabi ko kayo, close na tayo. Dito lang yun. Pero sino ba ang nag-convince sa'yo na pumunta ka rito ngayong umaga? It is God. Kahit na sinasabi mo, nag-decide ka na kahapon. Kala mo, ikaw lang yun. Yun palagi ang pagkakamali natin sa buhay. Ang akala natin, tayo lang yun nag-decide. Ano, kapag bago ka napunta dito, wala sa schedule mo ito. Dapat nakikita natin ang kamay ng Diyos sa buhay natin para madali tayong sumunod sa Kanya. Sapagat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Andito na kayo. Pero ang Diyos nahihirapan pa rin kayong kumbinsi na pag-uwi nyo, ang Diyos nyo pa rin ay kasama nyo dapat. Kaya pagdating mo, kahit inaway ka ng anak mo, asawa mo, you are obliged na huwag kang gumante ng ayaw mong ginagawa. Di ba, pansinin mo ang katwiran mo. Galit ka kasi mali yung sinasabi sa'yo. Tapos kapag gagantihan mo rin ang mali. Ba't ka nagagalit? Pareho lang kayo pala. Di ba? It is your choice na gumawa ng mali. Tapos gaganti ka lang. Pag nakakaranas ka ng mali, galit na galit ka. Kasi yun po ang normal natin ngayon. Subukan mo na magpa-under kay Lord. Magugulat ka sa sarili mo. Nagiging payapa ka kahit yung katabi mo o yung kaharap mo ay galit na galit. Amazing, di ba? Kaya yung mga katatayan dito, tinuturuan ko sila. Huwag makipag-away sa asawa. Wala ka mapapala! Pag ikaw nanalo, at hindi ka kinikibot ng asawa mo, o hindi ka rin tahimik, patuloy pa din yung inis mo. Diba? Ano na, pala mo, na ikaw nga nanalo doon sa diskusyon ninyo. Galit. Diba? Inis. Kulang ka na lang, lasunin ng asawa mo. Kaya ngayon, ang mga taga-babahay, ang mga asawa sa babahay, naturoan natin magmahal kahit mali ang sinasabi ng asawa. Di ba mga mens? Palakpakan natin ang Diyos ngayon sa buhay ng mga mens. Kaya sa April, papuntahin nyo. Kaya lang, 2,000 ang natin. Dapat yun, 500, ngayon 500. Para pagdating sa April, buo na yung 2,000. Ipagtulakan nyo mga asawa para matutunan nilang lalo kayong mahalin. Kahit maingay kayo sa bahay, di ba? Kayo naman lang maingay sa bahay, di ba? Ang daming utos, ang daming, di ko ba? Sabi ko, kung gusto mo nang mapayapa ang bahay, patahimikin mo yung maingay. Sundin mo yung gusto niya, di ba? Iyon ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Pag hindi ka sumunod, hindi ka naniniwala. Sampalataya is faith. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. And verse 17,
sapagkat ipinapakita ng magandang balita. Ano magandang balita? Dating masama, kaya na gumawa ng mabuti. Dati ang bunganga, parang apoy, ngayon, usok na lang. Kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. Di ba kayo na-amaze mga sugarol, babaero, lasinggero, diba? Biglang nabago. Di ba? Yun ay kapangyarihan ng Diyos. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang wakas. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, ang itinuring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhayan. This is the eternal life. Hindi ito na-attain sa yaman. Hindi ito na-attain sa pagkakaroon ng mataas na posisyon. Pinulong ko yung mga magiging assistant ko as admin ng buong nasyonal. Kasi nahihirapan na ako lang mag-isa. Sabi nila, Pastor, ano ang magiging power natin? Kaya ba nating naku, loob ko ito na naman. Naghahanap ng power. May kapangyarihan ba tayo, Pastor, na i-disapprove yung mga budget? Huwag muna tayo doon. Pero magagawin natin. Parang ministerial lang. Ministerial muna tayo. So, di ba? Pansinin yung tao. Pag binigyan mo ng pagkakataon, at tinatanong agad, ano ang power ko? Kaya sa church, ganun din. So, leader lang nagtatanong kung ano ang kapangyarihan niya. Why? We are deceived. We are always deceived by this world. Kasi yung power, nagkakamal ng trillion. Di ba? Yung ang power lang sana nila, gawa ng batas, pero ngayon, bakit sila mga bilyonaryo? Kasi nagkaroon sila ng power to insert in the budget. Diba? Ang Diyos natin, iba ang power niya. Ito yung kailangan nating matutunan ngayong umaga. The power of the gospel. Dapat naniwala ka kasi nandito ka nga eh. It is the power of the gospel that leads you here. Hindi yan kahit pa sila biya ka lang asawa, magsimba tayo ngayon ha. Ginamit din lang siya ng Diyos, yung asawa mo. O yung kaibigan mo, magsimba tayo sa Sunday. Maniwala ka na it is God. Amen ba? Palagpakan natin si Lord. Para ma-amaze ka palagi kay Lord kung paano siya kumikilos sa buhay mo. Huwag kang maniwala na ikaw yun. Alisin mo na yung paniniwala mo sa sarili. Okay ba yun? Palakpakan nga yung gustong sumunod sa Lord. Alisin niyo yung kapangyarihan ng sarili niyo. Because you have nothing in your power to be in heaven. Tandaan niyo yun. E di sayang naman, yung gagandang buhay mo dito pagdating pala ron, andun ka sa kumunay ng apoy. Diba? Pinili mo dito. Yes, you can be the billionaire here on earth. Pero pagdating doon, that is nothing. Kaya alisin natin sa mind natin yon. Gamitin mo yan. Kung binigyan ka ng marami pera ni Lord, gamitin mo for the glory of God. Setting natin, geographical and historical context. The letter was likely written from Corinth. Corinto, di ba merong Book of Corinth? May mga missionary journeys kasi si Paul. Ito malamang ng pangatlong, third missionary journey. This letter was likely written from Corinth, Acts chapter 20, around AD 56 to 58. During Paul's third missionary journey, Paul had not yet visited Rome, but was planning to do so after his upcoming perilous trip to Jerusalem. Ito yung pagbabalik niya sa Jerusalem ay nalubog yung sinakyan niyang barko.
So ito yung context natin. Si Paul ay marahil ay nasa Corinto ng panahon na yun, nagta-travel siya. Along the journey ay gumagawa siya ng mga sulat sa mga churches. Kaya letter B natin, the power and sin of Rome. Sa panahon na yon, ang Rome ang capital of the civilized world kasi conquered niya ang world. Lahat ng bansa sa panahon na yon, ang Roma ang nagahari. Kung mayroon mang hari dyan, itinalaga lang ng Roma yan. The power and sin of Rome. Rome was the capital of the civilized world, representing the pinnacle of power. Andun sila sa rurok ng tagumpay ng panahon na yan. Walang nakakatalo sa kanila. Kaya pagka ganon, they are powerful. Di ba? Ang taong mga nasa taas, mayayaman, they are full of pride. Bakit? Hindi, wala siyang kailangan Ay sa panahon nila, pati ang anak mo, pag slave ka, pag-aari pa din ng king sa panahon nila. Kaya pride, and according to Paul's later description, profound wickedness and immorality. Wala sa kanila yung batas ng pag hindi mo asawa, hindi mo pwedeng asawahin. O di ba? Kaya palit-palit lang sila ng mga partners. Wickedness and immorality. Pag gusto ka niyang patayin, papatayin ka niya. To a little Jewish tent maker like Paul, it was an intimidating, sophisticated, and often hostile environment. Si Paul ay tent maker lang ang naging hanap buhay niya nung panahon na yon sa Corinth, kasi sa Corinth napakadamot ng mga believers doon, kasi bago pa lang ang church. Ayaw nilang bigyan man lang ng allowance si Pablo. Si Pablo, sa halip na magalit siya, tent maker Parang sa panahon natin ngayon, mga karpintero yan. Kasi yung tent, yun ang bahay nila. Yun lang alam nila nung araw, mga tent. Kaya gumagawa siya ng mga tent. At ang mga tent nung araw ay galing sa balat ng hayop. Hindi pa masyadong in nung araw yung silk ng mga ginagawang damit. Karamihan ay balat ng hayop kasi pag kahit umulan, kahit taglamig, hindi masyadong tinatagos yun. Iyon ang naging hanap buhay ni Pablo sa panahon na yun, nung siya ay nasa Corinth. Kaya letter C natin, susunod natin ay structure na ng ating text. Maigsi ito pero 4 na structure yung nakuha natin. Yung point 1, God reminds you the obligation of the gospel. Dapat ang sarili mo, I am a debtor. May utang ako na dapat kong bayaran. God reminds you the obligation of the gospel. Sabi ni Pablo, I am a debtor. Pangalawa, God wants you to know the readiness of the gospel. I am ready. Alam niyo ba na binibigyan tayo ng pagkakataon para maging handa tayo na may share yung gospel? Yung iba nga sa inyo, sobrang lang handa. 10 taon na. Diba? Yung iba mahigit pa. Pangatlo, God give you the boldness of the gospel. Kung ikaw ay mahiyain, you can be bold. Kasi there is power na nasa iyo na. Kailangan mo lang gamitin. At pang-apat, God unveils to you the revelation of the gospel. The just shall live by faith. Ang mga nakatumanggap sa Panginoon must always live by faith. Ano ibig sabihin? Naniniwala. Keep on believing even if kahit na sumangad ka. Keep on believing. Kasi ang pangako ng Panginoon, mararanasan mo. Hindi nagsinungaling ang Panginoon.
Yung iba, pagdating doon sa sumagat sila, tumatalikod eh. Kaya mahalaga yung mayroon kang kagrupo. Na yung power niya sa kanya ay malakas kaysa doon sa power mo. Pero pagka ikaw ay natabiro, pray ka niya, na ipanalangin ka niya, na-encourage ka niya, kaya pag mahina ka, huwag kang lumalayo sa church. Palagi ka lang magsisimula sa umpisa. Napakahirap nun. Dapat grade 3 ka na eh. Paglipas ng panahon, grade 3 ka pa rin. Napakahirap nun. Kailangan ano tawag doon? Tumatalon ka ng konti-konti. Di po ba? Lumalago ka kahit papaano. Kahit nabansot ka, lumalago ka kahit sa paniniwala mo. Ay, ganun pala yun. Gagawin ko nga. O, di po ba? Lumalago ka sa pananampalataya. Point 1. God reminds you the obligation of the gospel. Maraming tumanggap ng eternal life, parang okay lang. Kaya ngayon po ay nire-remind tayo ng Lord. Sabi mo sa katabi mo, it is a reminder for you. Di ba? Kaya alam dito, you have now the eternal life in heaven. At yung binigay sa iyo, may obligasyon ka yan. The nature of the debt. Ang utang ni Pablo, hindi dahil nangutang siya ng pera or may something siyang hiram. Paul's debt was not from borrowing something, but being entrusted with a message meant for others. Yung ginagawa ka sa iyo, that is my message. And that is meant also for others. So marami ang hinord lang yan. Oh, thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord, sa mga tugon sa aking panalangin. Meron ka bang kinuwentuhan yan? Dapat kinikwento mo. Ang iniisip kasi natin ng sharing the gospel, eh yung masa ulo mo yung John 3:16, masa ulo. Hindi po. Ang gospel, ang message ni Lord, pwede mong i-translate into testimony. Alam mo, totoo talaga si Lord. At ito lang kami. Pero sumama ako sa prayer meeting. Biglang tumugon si Lord. Kaya ako nagpatuloy ako. At ito na ngayon na nangyari. Ito na ako ngayon. It is the gospel. God found you. And you keep on believing. Yung pangako niya, magandang buhay, yung beauty ay nararanasan ko. Kaya kung hindi mo pa nararanasan niyang kapatid, it is not dahil ang Diyos natin ay sinungaling. Ikaw ay hindi naniniwala. Naniniwala ka sa sariling lakas ng asawa mo. One day, alisan niya ng trabaho. Diba? Ang hirap ngayon maghanap ng trabaho. Pero kung lang kay Lord ka, mayroong gagawin si Lord. Kasi kung yun ang paraan ni Lord para pagpalain ka, bibigyan ng trabaho yan. Magulat ka pa, biglang nagkatrabaho sa abroad, asawa mo. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Palakpak na malakas. Kailangan kumbinsin mo ang sarili ngayon that you always to believe in the Lord. Sabi ko nga, dami niyang problema, pero kakaunti ang pupunta sa prayer meeting. How come you are believing in God? Buti nga ngayon, may gitsa po tayo ng Friday, pero wala yung mga kabataan ng Friday. Di po ba? Dami problema daw. Pero wala naman sa prayer meeting. Ano sabi ni Lord, huwag mong kaligtaan ang pagtitipon. Kasi kung mahina ka, paano ka magpipray na mahina ka? Ibig sabihin nun, pag mahina ka, marami ka ng bagay na ginagawa na mali.
Maaaring hindi ka lang nanalangin sa gabi, hindi ka nanalangin sa umaga. Tapos hindi ka pa pupunta sa grupo para mapalakas ka. Di po ba? Ang isang kahoy na sindihan mo, hindi ka nakakagawa ng maayos na apoy. Pero subukan mo ang 3 kahoy nagsama-sama, sindihan mo, maganda ang apoy niya. Yun po ang principle kung bakit tinawag niya ang anak ng Diyos, the body na kanyang katawan. Dahil ang katawan natin ay maraming parts. Kung ikaw bahagi pala, ikaw pala yung kalingkingan sa paa. Maliit lang yun, di ba? Pansinin mo, pag yan ay sabihin na natin, ang madalas problema ng mga babae, yung malaking kuko na may mga ingrown. Di ba? Pagka yan ay na-ingrown, masakit na magdamag, hindi yan makatulog na maigi. Mayroon akong kaibigan na gano'n. Pagka masakit na yung paa niya, kahit paglakad, kahit yung pag-isip ng kahit pag-ngiti, nahihirapan na siya. Kung ganun ka pala sa part ni Lord sa church, imagine mo yung sarili mo. Pag iwi ka, minsan dapat masaya ka na eh. Bakit ka nakangiti? Tapos natapakan pa. Diba? Iyon po ang ibig ko sabihin. You should love God. You should love the body of Christ. Kasi baka ikaw yun ang kailangan para makangiti ang marami. Amen po ba? Palakpakan nga natin si Lord. Kasi pinagkatiwalaan ka ng message. At may obligasyon ka na ipatutuo yan. Sabihin sa iba, i-share. Sharing na hindi kailangan ang palaging sa ulo mo yung talata. Sharing how God bless you. Amen po ba? Isa pa nga palakpak sa ating Panginoon. Paul's death was not from borrowing something, walang ang inutang, but being entrusted with a message meant for others. Tayong mga tumanggap kay Jesus ng kaligtasan ay may pananagutan na ibahagi ito sa ibang tao. Kaya nga 12 disciples lang ang pinili ng ating Panginoon kasi sapat na yon para ang buong mundo ay makarinig ng kanyang salita. Letter B. Gaano kalawak yun? The scope of our death. Paul felt obligated to all people. Hindi kinakailangan ka mag-anak mo. Kahit yung pakalat-kalat ang hindi sa daan, kailangan natin i-share ang gospel. Ang sabi ko nga, hindi mo kailangan sinasabi sa kanya John 3:16. Ipinapadama mo yung pagmamahal na pinadama sa iyo ng Panginoon. Walang makain, bibigyan mo ng pagkain. That is sharing the gospel. How God loved people who are unlovable. You are now sharing the gospel of love na tinanggap mo sa ating Panginoon. Di ba marami nakaganon lang? Araw-araw mayroong nakaganon. Teach your heart to love God so that you will know how happy is a person na nabibigyan ng pangangailangan. Amen. Because God has given you your needs. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Yun ang gospel. Tinanggap ko si Jesus. Pero pinadami din niya ang aking pinagkakakitaan. Bigla niya ako binibigyan ng mga pagkakataon para makapagtrabaho. That is the gospel. Kasi hindi lamang yung kaluluwa natin ang concern ni Lord. Yung bahay ng kaluluwa. Kaya nga, He is our healer. That is the gospel. You have to do something good to other people. Hindi lamang ang pamilya mo palagi ang nasa isip mo.
Sipin mo yan, pansinin mo tayo kung ano tayo kadamot. Barya lang. Di pa natin may magkatiwala sa iba. Dapat binibigay mo yung for the glory of God. Why? Baka magpasalamat yun sa Diyos eh. Lord, salamat sa tao ito. Kanina, sino yung nangangingi sa iyo? Di ba palagi ko sa inyo? Hindi nyo alam, pinapadala ni Lord yun. To develop your heart to be like Jesus. Amen po ba? Palakpakan nga natin si Lord. Kung kayo nagagalit doon sa mga nangihingi, barya nga lang, ay papaano na kung ang kailangan niya 1,000. Mare, baka may 1,000 ka dyan. Tutulan ako ng kuryente bukas eh. If you don't have that love, mahirapan mo ba sa ipahiram yung 1,000? Ay lalo na kung ibibigay mo pa yan. That is the gospel. To love other people kasi mahal din sila. But you can develop yourself to love others sa pamamagitan ng maliliit na bagay na mayroon ka. Upang pagdating ng panahon na kinailangan ni Lord, yung mahal na bagay para sa iyo ay may offer mo kay Lord. Because God, na pinag-uwiran mo ng mahal na bagay sa iyo, ay kayang triplihin, doblehin ni Lord ang pagbabalik sa iyo. Kasi yun ang pangako niya. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord ngayong umaga. Bakit palagi ako nagpapapalakpak? Marami sa inyo ang parang aantok-antok pa. All men obligated to all people. Kailangan nating makita ito. Hindi lamang ang blessing mo para sa iyong family. Remember, first, the God's family. Yan ang sabi ng gospel. The Greeks and barbarians, the wise and the unwise, kahit yung madudusing, unwise yun eh. Sabihin, kulang sila ng wisdom para mamuhay ng maayos. They are unwise. Pero ma-amaze ka, minsan, pag yan ay nakakilala sa Panginoon, makikita mo nagbibihis na. May wisdom na siya. Kailangan palang pagharap kay Lord, maayos ang bihis. Di ba? Marami dito sa atin. Naalala ko kahapon. Saan yung umaten kahapon? Sabi ni Pastor Dere, Kuya Ed dati, palagi naka black shoes, naka barong, palagi. O, di mo ba? Ang hindi nila alam, yun lang ang maayos kong damit. Yung barong. Yung kasama ko sa Bible School, si Ruthie, may iyak yun pagkakataon. Sabi, pag isang panaginip, Pastor, yan na naman damit mong yan ang lagi sa panaginip. Di mo ba? Tinitiis ko lang yun. Kasi dumating sa panahon namin, ang kahit pagkain, sabi ng first wife ko, ano ba papaalis kayo, iniwan mo lang sa akin 20 pesos. Nung nasira yung tsinelas ko, hindi ko alam kung paano ako lalakad. Kung ibibili ko ba ng tsinelas yung 20 pesos. Kaya si Edward, kasama ko yan ng araw, naghahanap buhay kami, tricycle na lang. Pero hindi nawala ang pananampalataya sa Panginoon. Humina, normal. Pero pag hindi ka lumalayo sa simbahan, you will always be strengthened. Because the presence of God. Pansinin niyo, di ba? Andito kayo ngayon. Ano man ang problema mo yun? Pag nandito ka, the presence of God can always. Parang kang hinahagod, di ba, Lord? Nagkakaroon ka ng pag-asa. Tandaan mo, umasa ka kay Lord. There is hope in God. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Kaya, kahit doon sa mga wise and unwise, huwag natin tingnan. Kasi kung yan ang pinadala ni Lord para manghingi sa'yo, bigyan mo. Bakit? Tinuturoan ka ni Lord kasi one day, hihingin sa'yo ni Lord ang malaking part. Kasi i-bless ka niya ng malaki. Paano kung barya lang, hindi mo na maibigay? Paano may bibigay? Kay Lord, ang kailangan mong ibigay, ang tithes mo ay dumating na ng 5,000 pa, paano mo ko maibibigay yun?
Kung bariya ay hirap na hirap ka. Akala natin, mga pasaway lang yun. Ang Diyos natin, ganon mag-train sa atin. Hindi sila pasaway. Sila yung mga testing ground ni Lord sa atin. Upang higit kang mapagpala ng Panginoon kasi napagkatiwalaan ka sa 1,000, I will give you now 10,000. Di ba? Sabi ng parables. Amen. Yung isa, anong ginawa? Tinago. Di ba? Kinuha sa kanya at binigay na doon sa mas mayaman pa. Kadalasan yung mayaman, lalong yung mayaman, kasi natutunan nila ang mag-release ng part ng kanilang yaman para kay Lord. Dapat para kay Lord lagi. Huwag lagi nakatingin tayo sa tao. Lord, because you have taught me to love other people. Kailangan niya yun. Ngayon, ang pabahay, ang JCC, nasa verge na tayo ng pag-ani ng maraming blessing. Kahapon, kausap ko yung chairman ng isang company. Yung programa nila, ibababa nila. Akalain mo, Antipolo yun? Nagmula pa siya sa Antipolo, wala naman tayong church doon. Bible school lang ang entrance natin. Para itong mag-asawang ito, meron pala silang kumpanya na uso ngayon, yung mga VA. At yung anak niya, nakatuklas na 19 years old, pumasok na siya. 19 years old, tumatanggap na siya ng 6 digits. CEO na siya, 19 years old. At siya ngayon ang CEO ng company nila. At yung tatay niya ang chairman. Tsaka yung nanay niya ang katuwang niya. Pastora yung nanay niya. Mga Christian sila. Sabi ko, paano magiging takbo natin dyan sa VA? Ano ito, pastor Dumating na sa atin yon sa JCC, from Butuan. Pero hindi natin tinanggap kasi hindi maganda yung sistema nila sa money. Para ginawa nilang prosperity yung... So ito maganda yung programa niya. Ang bawat church, kung merong sila Joy nga, dadali natin doon, sila lead doon as BA. Yung ginagawa ng call center, na sila yung kumikita ng malaki, di ba? Bibigay lang yan ng 25,000, 23,000. Ang laki pala ng kita doon. So, willing sila na i-share yung company nila. At tayo ng centers, parang di ba, call centers, pero sa church. At ang magmamanage ay ang pastor, may manager na pastor. At yung kita noon, part lang noon ang mapupunta sa kanila. Isang opportunity yun na tinitingnan natin, ito'y dahil kay Lord. Amen. Kasi willing tayong sumunod na magsabi sa amin, ba't ba kayo tanim na church plant ng church plant? Di nyo na lang palaguin yung simbahan. Iyon po ang calling namin kasi yun din ang calling ni Lord. Obedience. Kahit na ang hirap, di ba, tulad ng Alembria, ang kasaysayan niya, naiinis pa ako kay Sister Lisa. Pag uwi namin, pinag-pray namin yung pastora yung bahay. Ano ba naman yung Sister Lisa? Yung sinasabi ko sa kanya, kukuha ng bahay kung sasabalayo, dami-dami namang... Kasi ayaw kong nahihirapan ako. Isa yun sa witness ko, yung mga mahihirap na parte. Tapos tricycle lang ang dala namin. Nagsimula tayo ng Bible study ron. Kasi 2 pamilya na sila, bali 10. Bali 12 sila. 5 ang anak, mag-asawa. Leading ng Lord sa amin na magsimula lang ng Bible study. And now, God is leading us to plant pa ng ibang church maliban sa Bria. Kahapon, kausap ko yung nag-donate ng lupa sa Nueva Ecija. Isipin niyo yun.
nagsimula lang sa pagsunod. Ang JCC ngayon ay pinagpapala. May Olonga po na tayo at sa Bataan, nililid tayo sa Bataan. Kaya pupunta tayo ng Bataan, di ba? I-lay hands natin ang Bataan. Bicol. This is the blessing of the Lord. Kapag ka ikaw ay susunod sa ating Panginoon, ano ka ngayon? Hindi ka mananatiling ganyan. Kasi ang plano ni Lord is progression. Nasa sa iyo na lang yun kung maniniwala ka o hindi. Kasi malinaw na testimony ang church natin. Malinaw na testimony yung mga kabataan noon na binabible study namin, yan sila Jen, sila Linton, sila John. Malinaw na testimony yan. Si John Ray, paiksit-iksit lang noon yan sa Bible study. Pero hindi mo akalain na makakasama natin hanggang ngayon. Palakpakan nga natin si Lord. Manifestation ng si Lord ay truthful sa kanyang pangako. Wala yan, mga walang trabaho yan, mga panahon na yon. Kaya lang mga faithful sila kay Lord. Kaya, huwag kayong mamili ng taong gagawa nyo ng mabuti. So that the glory of God will reflect in you. Yun po ang ibig sabihin ni Pablo. Wala siyang pipiliin. Kay kalaban man, umaalipos naman sa kanya. Kung sinabi ni Lord, sira mo ng gospel. The gospel is, ang Diyos natin ay mapagmahal. The gospel is, God loves you. He loves the world, John 3:16. Mahalin mo yan. Kasi kahit ikaw pasaway, kahit lasinggo ka, kahit ako noon ay nasa akin ang lahat ng mali, tinawag niya pa rin ako. Application. Every believer has a responsibility to share. Di ba? Pinagpala ka. Nakatanggap ko ngayon ng hindi mo inaasahan. Biglang may namas ko. Di ba? May nagbigay sa'yo, nag-bless sa'yo ng 5,000. Share it. Oh, alam mo ba? Nag-desire, parang ano lang, okay Lord. Alam mo, yung una kong motor na maganda, yung Enduro. Nadaanan mo lang yun sa Avenida, kulay red. Kaya pala yung ibibigay sa akin ni Lord, mahilig din sa red eh. Pero kung natanda mo yun, Enduro. Dumaan ako doon, sabi ko, Lord, ang sarap naman Lord kung ibibigay mo yan. Eh, ang sweldo ko nung panahon nasa government ako, bababa naman. 3 months after, sabi sa akin nung katrabaho ko, "Uy, Ed, sabi niya, lika, isasama kita sa grupo ko." Ganun. Kasi yung German nation ay nag-offer ng tulong. Sige, anong gagawin natin? Ganun pa yung trabaho natin, pero mayroon tayong special na trabaho. At ang maganda rito, may pamotor siklo. Kaya nung pahanapin ako ng bibilihin na motor, pinili ko yung Enduro. Sabi ko, Lord, parang lambing ko lang naman sa'yo, di ko akalain. Ganon po si Lord. May mga bagay na hindi mo akalain, ibibigay pala niya. Just say the word. Just say the word and be obedient sa ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Every believer has a responsibility. Sundin po natin ito, yung responsibility natin to share the grace, the good news they have received from those who haven't heard. Diba? Ako nung araw, di ko naman alam yan. Sa Kristan nga ako eh. Palagi nga lang sa simbahan. Pero hindi ko alam yung gospel. Basta ang alam ko, pupunta ako sa langit. Kasi palagi ako nagsisimba. Yun lang alam ko noon. Di ba? Point number 2. God wants you to know the readiness of the gospel.
ihanda mo ang sarili mo, kapatid. Kasi si Pablo, inihanda. Alam mo ba si Pablo? Patapos siyang tawagin ng Lord, for 13 years na wala siya. Kasi nag-aral siya. Kaya aral si Pablo. God wants you to know the readiness of the gospel. I am ready. Eagerness to preach. Kailan kasi magkaroon ka ng eagerness, hindi, wala sa iyo yun. Ito ang si Paul, sabi niya, Paul was not just willing, but eager to reach even the heart of the Roman Empire. Narating din niya yon, pero doon na siya pinatay. Kasi yun ang desire niya. Pero yun na rin ang end ng buhay niya. Kaya letter B, preparation, may preparation po. Readiness comes from through his preparation. Una, prayer. Kaya sabi ko kay Pastora, dapat ang mga bago nating, lalo yung mga kabataan, turuan muna natin mag-pray. Ituro natin yung tinuro ni Lord sa Matthew. Di ba? Chapter 6. Sabi ni Lord, this is how to pray. Our Father, who art in heaven. Ikilalanin mo muna si God. Di ba? Pupurihin mo muna siya. Who art in heaven. Prayer. Kaya, kung hindi ka marunong mag-pray, sa umaga, hindi ko alam kung paano kakausapin si Lord. Kailangan. But prayer is talking to God. Kung hindi ka pa marunong ng ginagawa ng marami, just talk to God. Lord, salamat ngayong umaga. Lord, na matutulog na ako, salamat ulit sa maghapon. Those are short prayers na pwede tayong magsimula doon. Prayer, constant prayer. Why? When you pray, ang Diyos draw near to you. When God's people are praying, the presence of the Lord is there. Kung ikaw mag-isa nagpa-pray, nananalangin, nado-draw, parang magnet yun, na ang presence ng Lord ay nasa atin because you are praying. And total submission. Ito yung kailangan. Kung palagi kang matigas ang ulo, palaging gusto mo ikaw, nangangatwiran ka palagi, mag-pray kayo ng una mo pag-pray, Lord, tulungan mo po ako, Lord, na maging submissive sa iyo. Palagi akong may katwiran. Sipin mo yun, ha? Nutusan ka ng Diyos, palagi kang may katwiran. Pumasok ka sa company, hindi pwede yun. Di ba? Pag sinabi ng boss mo, gawin mo nga ito, Rod. Ay, sir, hindi ko muna, mamaya na yan. Hindi ko pwede yun. Bagamat pwedeng kung mabait ang boss mo, hindi lang kikibo yun, pero wala ka sa promotion. Di ba? Bakit ako na-promote? Lahat na lang sinusunod ko. Yung palang pagsunod ko, yung iba nasasagasaan ko. O, di ba? Ba't ka sunod na sunod sa amo mo, Ed ba, tawag nila sa akin sa Adidas. Ba't ko susundin siya, manager ko eh. Manager ko, tsaka section head. Yung nagkukuman sa akin. Manager, section head, then vice president for operation. Yun yung tatlong boss ko. Bakit daw ako sunod ng sunod sa mga boss ko? Boss ko sila eh. Pag hindi ko sinunod, sabi sa akin, hanggang bukas ka na lang. Kaya niyo ba ako saluhin? Pare-pareho lang ng supervisor dito. O, di ba? Kaya doon ako naturuan ng obedience. Kay Lord, dapat ganun din tayo. Huwag yan doon. Mahina ako dyan eh. Subukan niyo na ba yan? Lord, di ko kaya yan. Talaga naman din natin kaya eh. Sino ba nagsabi sa'yo kaya mo? God can work in you so that you can be able to obey. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Kaya nga, iniwan niya ang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Ano ba kapangyarihan ng banal na Espiritu? Bumubuhay ng patay. Dalawang isda. Dalawa ba yun? Ha?
Ilang pirasong tinapay? Di ba? Magpakain ng 4,000, tapos ilang bakol pa, ilang basket pa yung sobra. Tapos hindi ka naniniwala. Kaya nga, by faith. Salvation is by faith. Pag hindi ka sumusunod, then they are not believing. So that the blessing na dapat sana part na by next year, para sa iyo na yun, ina-atras kasi hindi ka nag-go-grow from where you are. Tapos aalis ka lalo. Ayaw na dumalo. Then mali ang unawa mo sa ating Panginoon. God is good all the time. Pumalakpak yung naniniwala doon. Kasi ang lahat ng blessing ko ngayon, namin ngayon, sa family, comes from severe problem. Kasi grabe din pala yung blessing na ibibigay ng Panginoon. Kaya, huwag kang mangamba kung you are suffering so much. Tinuturuan ka ng Panginoon. Kasi ang responsibilidad ng nasa maganda, di ba? Dati, ang responsibilidad mo na 5,000 lang. Ngayon, pwede kang pagkatiwalaan ni Lord ng a salary of 20,000 kapag ka marunong ka sa responsibilidad na maliit. Pansin niyo ba yun? Kaya dapat tayong mag-pray palagi. Kasi prayer is talking to God and God responds to your spirit, hindi sa soul. It is God. Because God is Spirit, and the Word of God, the Bible is the Spirit. Ang Spirit natin, ang kinakausap. Ang soul natin kasi yung mind natin, yung emotion natin, yun yung soul natin, yun ang kaluluwa natin. But the Spirit, yun ang nakikipag-usap sa Diyos. At ang Diyos nakikipag-usap sa Spirit natin. Kaya unless a man be born again, because ang hindi born again na tao, dead ang Spirit. Kaya kahit anong pakinig niya ng salita ng Diyos, di niya maunawaan yun. Kasi this is spiritual. Kaya yun po yung kailangan natin. Prayer, kapag born again ka na, tinanggap mo na si Jesus, you have to pray so that you will learn to discern the voice of the Lord. Sabi nung pilosopong kausap ko, narinig mo na talaga ang boses ng Panginoon. O basahin mo niya 3:16. Ibinasa niya. O narinig ko na ang boses ni Lord. Ginamit kang microphone. Amen mo ba? Palapakan natin si Lord. Kaya tayo ngayon, binago niya because of the Word of God na pinaniwalaan natin. Kaya, prayer. Constant prayer and preparation. So that you will always learn na kahit yung mga taong biglang kumatok sa iyo, sa pintuan mo, madidiscern mo. Galing lang kay Lord yan. Ba't ba kumatok yan sa iyo? Di ba? Galing kay Lord yan. And total submission. Huwag mo nang isipin na. Mga luko-luko lang to lang. Palaboy-laboy lang yan eh. Ginagamit yan ni Lord para tayo ay ma-develop. Letter C, application. Are we prepared to share our faith? Kaya, kailangan babad ka sa panalangin. Ang sabihin ng panalangin, tinuturuan mo ang sarili mong maniwala kay God. Habang kinakausap mo palagi si Lord, ang dami mo sinasabi kay Lord, one day, magulat ka, tinugon niya yung sinasabi mo. Then, you have a strong faith na nagdadagdag yung muscle mo sa paniniwala sa ating Panginoon. Then, bibigyan ka na ni Lord ng opportunity to share. Paano paraan? Prepare ka. Halimbawa, tawag yan, ang drive natin ngayon evangelism. Kung wala ka pang naisasama sa church, magsimula kang gumawa ng mabuti sa kapitbahay mo. Kung mahilig ka magluto ka ng masarap, share mo.
That is the gospel. Doing good, loving your neighbor as yourself. Di ba? Di, may preparation doon. Panalangin mo yan para pagdating ng oras na may ginagawa ka sa kanya, matatanggap niya. Dati naman din niya ginagawa ito. O, di ba? Minsan, bumili ka ng 1 kilong orange. Magkano ba 1 kilo binili mo kanina? Ay, 1 tumpok eh. Diba? Bigyan mo na 3, 4. Alam mo na, nakita ko yung doon, binibenta, 1 tumpok, 20 lang. Bumili ako, naalala kita eh. Tikman mo nga kung masarap. That is doing good. Sharing the gospel. So that pag in-invite mo siya sa Bible study, in-invite mo siya sa, may liberate ka na. Sasamahan na ni Lord yung invitation mo. Kasi yung ginagawa mo para kay Lord, sasamahan ni Lord yan. Amen po ba? Palagpakan natin si Lord. Ganun ang preparation para mayroon kang naaakay sa Panginoon. Diba? Tama yung isang bata dito. Binibigyan ko lang yan ng something na cash. Pero palagi siya nandito. Diba? Ang hirap mag-aakay di papunta rito. Pero kapag mag-share ka ng blessing mo, people will be moved. Ang kanilang puso, susunod siya sa iyo. Pangatlo, God gives you the boldness of the gospel. Una, tandaan natin may obligasyon tayo. Just keep in the Lord, may obligasyon pala ako. Kailangan ko palang i-share yung mga magagandang bagay na binibigay mo. Pinapakita mo, pinaparanas mo sa akin. Pangalawa, you have to prepare. Prepare mo ang sarili mo by prayer, reading the Word of God, devotion. Then ito, pangatlo. Sabi ni Pablo, I am not ashamed. God gives you the boldness of the gospel. Magugulat ka na lang. Yung hiya-hiya mo, magiging bold ka. Magiging confident ka. The source of confidence, Paul was unashamed because the gospel is not mere advice. It is the power of God for salvation. There is power. Tulad nito, di ba? Akala natin, pag tinignan mo, wala namang wire, di ba? Tapos tumutunog. Di ba power yun? So, maniwala tayo kay Lord. There is power in salvation. Nasave ka na eh. Your word now has power to convince. Kaya lang, nakipag-friend ka muna, kinaibigan mo muna, that's the preparation. Mayroong power po. Yung boses mo, yung mukha mo. Nagugulat ako ngayon eh. Pati mga estudyante ko eh. Ang gwapo ni Pastor. O, di ba? Parang niluloko ba ako ng mga ito? O, di ba? Kahit yung mga pastor, pag magdadating kami, tuwan-tuwa sa amin ni Pastor eh. Di ba? Pansinin niyo, kapag nandun ka sa pagsunod sa Panginoon, parang yung mga taong ginagawa mong mabuti, ang ganda-ganda mong tingnan. Gwapong-gwapo kang tingnan. Pero alam mo ba yung mga galit sa'yo? Kahit anong ayos mo. Sukal-suka sa akin. Di ba? Kapag ikaw ay napakabuti mong tao, kahit anong itim mo, parang tisoy na tisoy ka. Sino ba si Johnny? Maitim kami ni Johnny eh. Di ba? Nabola niya si Joy. O, di ba? Dahil anak siya ng Diyos eh. Di ba mo ka naniwala si Johnny? Ay, si Joy eh, di ba? Nagulat niya, siyak na siyak siguro siya ng asawa na si Johnny. Kasi si Johnny. Pero bakit? Pinasaya pa din si Joy ni Johnny. Kaya diyan sila dalawa. Ganon din si Pastora. Siguro gulat na gulat yun eh.
Di ba? Binigyan siya ng wisdom. Hindi kanya ng pagdadamit lahat. O, di ba? Hindi kanya ng pagdadamit. O, tinan niyo yung damit ko, naka-rubber ako ngayon. O, di ba? Kaya sila pasandel kahapon, sabi, ay, nako yung si Kuya, palagi nakabalat yan. Di ka ako, naka-rubber ako ngayon. O, di ba? Ang Diyos natin, akala natin siya lang yun. Ganon ka binibihisan ng Panginoon. Ganon ka minumolde ng Panginoon through other people. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. Tapos si Michael nung araw. Di ba? Wow, di ba? Sarap pag-worship kanina eh. Di mo ba? Alam mo, pagka nasa anak ka ng Diyos, ang gwapong tingnan natin. Di mo ba? This is the power of the gospel. Na pag ikaw ay may sinasabi, ang naiisip nila, mabait ito sa akin eh. Pagbigyan ko na nga ito. Di ba? Mabait ito sa akin. Lagi ako tinutulungan ito. Nakakahiya naman. Iyayaya ako. Sama na nga ako minsan. Di ba? That is the power of the gospel. Paul was unashamed because the gospel is not mere advice, it is the power of God for salvation. Try mo po. Di ba? Di ba ang baril, there is power in it, may bala. Pero pag hindi mo kinalabit, hindi mo makikita ang kapangyarihan ng bala. Di ba? Ganon din tayo, minsan parang tayong masinggan na nandyan, fully loaded. Pero di mo alam yung kalabitin. Di mo alam kung paano. Di mo ba? Ganon tayo. We are full of power. Magulat ka yung dating standby, yung dating ang isip, patambay-tambay lang. Because of the power in you, naging masipag na at nagtatrabaho na. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Ang letter B, universal reach. It is for everyone who believes. Wala yun sa marunong, nakapag-aral, walang pinag-aralan, mahirap, mayaman. Wala po yun dun. It is for everyone who believes. Magugulat ka, yung dating ganito, dahil naniwala siya kay Lord. Biglang may ginamit si Lord para pag-aralin siya. Di ba? Magugulat ka na lang. It is the power of the gospel. Pinamaman niya, ilan na yung pinaaral ng mga yun, di ba? Mga tamad pa nga, pinag-aaral. Di ba? It is the power of the gospel. Kaya sila nakakaisip tumulong sa iba. Di ba? It is the power of the gospel. That transform, nakapag-aral, nakapunta ng Amerika, ang tao, yung batang ito. It is the power of the gospel. Dapat doon natin tinitingnan ang gospel. Hindi lamang yung palagi tayo nakatingin doon sa pag namatay na tayo. No. Sa daigdig pa lang na ito, mararanasan mo na ang kapangyarihan ng gospel. Mararanasan mo na yung pangako ng gospel. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. And then there's natin application. We can be bold because the message we carry has the supernatural energy to change lives. Diba? To change lives. Maraming tao ang nabago ang buhay. Naniwala lang kay Jesus. At tinuloy-tuloy niya yung paniniwala niya. Naniwala pa rin siya na every day dapat nagpapasalamat siya sa Lord. Naniwala siya. Everything na tinatanggap niya kay Lord, ibinabalik niya ang part noon kay Lord. Naniwala siya. Kaya marami sa atin naranasan yung pagpapala ng ating Panginoon. Kaya pabahay, tingnan niyo po ang dami nang umalis. Marami ito noon. Pero never tayong nag-number 1 sa giving. Pero kung kailan
konti na tayo pero ang naiwan ay mga faithful. Ilang years na tayo number 1 sa giving? 3 years? Diba? Pansinin yung kabutiway. Nag-bless si Lord sa mga faithful na tagapamahay. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Ngayon ang Pampanga, dati, ang church doon ay parang kubo. Ngayon may aircon na, 300 square meter yung lupa nila. Sabi ni Pastor Robert, sabi niya, Pastor, mag-usap tayo. Suko na sana yung dalawang pastor nun eh. Mag-usap tayo. Yung church natin, nasa tabi ng bahay mo, na ang bahay mo worth 2 million, pero yung kubo natin, yung church natin ay kubo, mag-pray tayo. May problema kayo. Ibigay niyo ang para kay Lord. Para mapagpala ang simbahan. Ngayon po, ma-amaze ka. Halos pumapangalawa sa atin ang Pampanga. Church, dati kuripot. Pero mo yun, ma-amaze ka, 2 million yung bahay, yung tabi ng, sabi ko, di ba lang nilagyan ng hollow blocks, yung iba, pinasobrahan yung hollow blocks doon, at yung iba, kaya nag-pledge ako ng 500 na hollow blocks. Sabi sa akin yung pastora doon, pastora Nenet, Pas, di ba may pledge ka? Ay, uma, ano? Eh, nung panahon na yun, mura pa kasi ang hollow blocks. 5 piso ba? 4 piso nga yata eh. Kaya sabi ko, ipa-hollow blocks man lang natin dito kahit hanggang bewang eh. Magpa-pledge ako ng 500 na hollow blocks. Eh, pastor, nag-pray pa kami. Eh, siyempre, di mo pwedeng pangunahan yun eh. Hanggang sa, yung pala magpapagawa sila ng bahay. See? When they obeyed God, 300 square meter na lupa. Yung asawa ni Pastora Nenet, dapat yung 100 lang eh. Sabi niya, Pastor, sabi niya sa akin, naliliitan kasi ako sa 100 square meter. Binili niya yung katabi na 100, ginawang 200 square meter. Why? Kasi sila Pastora Nenet, binibless ng Panginoon. Inishare nila yung blessing sa church. Amen po ba? Kaya ngayon, may anak na siya na napunta na sa Australia ba yun? Australia, 2 na. Yung anak nila nasa Australia ngayon. Kaya ngayon, nagtatiles na sila ngayon. Kaya ngayon, ang Pampanga at San Ildefonso ay halos bumubundok na sa babae, sa giving. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Ang susi, kung gusto mong maraming ang pera, ibigay sa'yo si Lord, ibitawan mo muna yung maliit mong pera. Ibigay mo muna yung para kay Lord. Tandaan niyo po yun. At yan, yung mga yan, sila Michael, sila Jen. Pinractice nila yan. We can be bold because the message we carry has the supernatural energy to change lives. Babaguhin ni Lord ang buhay natin. Kami ni Edward nung araw tricycle, boy. Paano binago? Ay nung siya ay nag-decide na maglingkod kay Lord, binigyan siya ng milyonaryang asawa. Di ba? Kaya lang, sakit ng ulo siya ng kanyang asawa. Pero, tingnan niyo po, pag hindi ka umalis kay Lord, nagpatuloy ka lang, ilang beses na nag-atlet, maghiwalay yan. O di po ba? Normal yun. Kasi ayaw mo mabagong ka ng asawa mo. Pero mo, sa aming mga lalaki, mag-submit kami sa inyong mga asawang babae. Kabaliwan sa amin yun. Pero ginawa kaming baliw ng ating Panginoon.
Kasi nais ni Lord na pagpalain tayo. Amen po ba? Palagpakan natin si Lord. Sumunod ka lang ka sa Panginoon. Ma-amaze ka kung paano pagpapalain ang pamilya mo. You will be amazed. Kung sa iba-iba yun, naranasan namin ng kahit bagong taon at Pasko, wala kaming handa wala kaming makain Anak pa ba kami ng Diyos? Pero we keep on believing in the Lord. We keep on believing. Matagal nga lang minsan, kung gaano tayo katigas, kailangan palambutin sa pressure cooker ng matagal. Kaya ganun din si Lord. Hanggang sa ikaw ay lumambot, mararanasan mo din yung blessing na nilaan para sa iyo. Kaya pang-apat natin, God unveils to you the revelation of the gospel. The just shall live by faith. Ang kay Lord na hindi siya na titinak ng mga nakikita, naririnig, mga nararamdaman. By faith. Lord, may sakit ako ngayon. But you are my healer. Gamitin mo, Lord, ang sabon, langis, na pampagaling sa amin. Diba? By faith. God unveils to you the revelation of the gospel, the just, tayo ay just. We are just now because of what Jesus has done on the cross. Hindi tayo pa rin, sabi natin na holy. Kasi di pa tayo perfect. But we are holy in the eyes of God the Father because of what Jesus has done on the cross. Kaya tayo tinitingnan as pasado sa ating Panginoon, as holy because of what Jesus has done. Pero we are obliged to obey. Kaya ito yun. The gospel shows a righteous God makes unrighteous people right with Him through faith. Kaya ka lang nagiging tama sa paningin ng Diyos kapag ikaw ay naniniwala. At ang buhay ng taong naniniwala sa Diyos ay makikita mo yun. Sumasamba siya. Because it is the highest ganti natin sa Panginoon. Yung sumamba sa Kanya. Yun ang number one na dapat kinikilala natin siya as our Lord. And He is to be worshipped. Yun ang dapat. Righteous people ay nagiging righteous ang kanyang pamumuhay. Masamba, nananalangin. Imputed righteousness. This is an alien righteousness. It belongs to Christ and is given to us as gift. Sipin niyo yun. Hanggang ngayon, di tayo perfect. Di ba? Hanggang ngayon, nakagawa tayo. Pero bakit tayo tinatanggap ng Diyos? Because of what Christ has done for us. Amen. Kaya huwag kang mag-alala, kapatid, hindi pa perfect ang buhay mo. Tutugunin ka ng Panginoon. Ang gusto lang ni Lord, yung heart mo ay makita niya na naniniwala ka sa Kanya. Paano ka mapapatunayan na naniniwala ka? Sumusunod ka. Kasi anong paniniwala mo? He is your Lord. He is our Lord, di ba? Siya ang ating Lord. Kaya He is to be obeyed. So yun yung, ang obedience naman ay hindi by performance. Ito lang, ang nakayanan mong sundin sa Panginoon, hindi mo nasunod yung isang linggo, pagdating ng Miyerkules, ang gugulo ng paligid mo, nasira ka na naman, di ba? Ang tinignan ni Lord yung obedience mo, yung heart mo, hindi yung kung ano yung nangyari doon sa pagsunod mo. It is not the accomplishment itself, but it is how you have obeyed God. Yun ang righteousness natin sa ating Panginoon. Kaya letter C natin. The life of faith. Quoting Habakkuk chapter 2 verse 4, Paul emphasizes that faith is not just the starting point, but the ongoing principle for the believer's entire life. Grabe ano, ang sabi doon sa last verse, pag binalikan natin, sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paanong ginawang matuwid ng Diyos ang isang tao. Paano ka ginawang matuwid ng Diyos? Yung paniniwala mo kay Christ.
your belief in Jesus pa, kasi hindi pa rin tayo papasa sa standard ng Diyos. Kasi no one can enter heaven na marumi. Nagkakamali pa tayo, nagkakasala tayo, di ba? Minsan galing ka pa lang dito, pag nalabas mo, nagkasala ka na agad sa sinabi mo, nagkasala ka na agad sa inisip mo. Di mo ba? Kung paano ginawang matuwid ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang wakas. Ito ang requirement sa atin. Mula sa simula hanggang wakas, kahit nadidiskarel tayo, ibinabalik din tayo ni Lord sa riles, pansin mo yun? Ibinabalik tayo ni Lord sa riles, binibigyan tayo ng pagkakataon para bumalik kay Lord. Kaya yung iba sa atin, on and off. Si Lord po ang may gawa niyan. Nilabalik tayo ulit sa riles, sa kanyang way. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Di ka ba na-amaze? Kasi ang Diyos ang nagbabalik-balik sa atin. Kahit minsan ay ayaw na natin, pero ang Diyos ang nagbabalik sa atin. It is God's power. Lalo na sa mga kabataan, di ba? Madali silang masway. Di ba? Mga kabataan ngayon, pagka nakarinig ka, nakakita lang hindi maganda, wala na. Tapos pagka naiiya naman, na nakaw sila ng babalik. Ganun talaga ang buhay. Hindi pa rin perfect. Kaya mo ba mga kabataan? Palakpakan natin ang Diyos na ating pinag-ilig ka lang. Kaya huwag kayong ma-discourage kung may nagpapansin pa rin sa iyong mali. Kasi hindi ka pa din perfect. Ang ibig lang sabihin, kaya pinansin, you have to go back to the Lord. Lord, alam niyo ba kung bakit ako umiiyak every Sunday? Marami pa din akong pagkakamali. Kaya nakikita ko yung kabutihan ng Panginoon. Here I am, pastor pa rin ako. Here I am, binibless pa rin kami. Pero hindi perfect ang buhay namin mag-asawa. Sometimes, gusto kong tumigil. Tumarating din sa panahon na lalo na paggising ko sa umaga, ang sakit-sakit sa katawan, ganun pa lang 70 years old, gigising ka lang, wala naman tumadyak sa'yo, wala naman gumulpi sa'yo, pero may nararamdaman ka masakit. Parang, di ba? Lord, pwede bang bawasan mo na ang aking ginagawa sa church? Parang, pwede bang hindi mo na ako ngayon? Di ba? Parang ganun. So, pag sinabi ko na yon, parang ganun sa isip ko, humihina na ako. So, yun ang hinihingi ko ng tawad sa ating Panginoon. Kasi, tayo pinagpapala ng buhay, tapos tayo ay minsan ayaw nating sumunod sa Panginoon. Ang buhay natin ay hanggang end. The gospel shows a righteous God makes unrighteous people right with Him through faith. Imputed righteousness, this is an alien righteousness. It belongs to Christ and is given to us as a gift. Regalo, di ba mayroong bang regalo na binayaran? Hindi. Letter C. The life of faith, quoting Habakkuk, Paul emphasizes that faith is not just the starting point, but the ongoing principle for believers. Salamat sa pananampalataya, mayroon tayo. Ang conclusion, tumayo na po tayo. The gospel is the ultimate dynamo for change. Like Paul, we should be motivated by our debt. May obligasyon tayo sa binigay sa atin ng good life. Kung meron ka ng magandang buhay ngayon, meron ka ng mabait na asawa ngayon, meron ka ng mabait na anak ngayon, mga regalo sa atin ng Panginoon yan. Ready and ours in out spirit and unashamed in our witness. Kailangan ready ang ating spirit, hindi yun out our spirit. Ready in our spirit. Ang preparation is spiritual. We have to pray. We have to ask God to strengthen us as we pray.
upang hindi tayo maging mahiya sa pag-witness, sa pag-share na kung ano ang kabutihan ng Panginoon. Habang inaawitan tayo ng ating praise team, alalahanin niyo kung gaano kabuti ang Panginoon. Sabihin natin kay Lord, Lord, ngayong taon na ito, I will always follow you. I will always obey you. Doon tayo magsimula sa pangakong susunod sa ating Panginoon. And let us see how God, paano tayo gagabayan, papatnubayan ng ating Panginoon. Paano tayo bibigyan ng mga rewards ng ating Panginoon kasi ang Diyos ay rewarder. And He is a giver. Kahit wala tayong ginagawang mabuti, nagre-regalo pa rin siya sa atin. He is a gift giver. Hindi mo kailangan maging perfect ang buhay mo para bigyan ka niya ng gift. Kaya ngayong umaga yun po ang panalangin natin. Like nothing ever seen or heard. You bring us to infinite wisdom. You can guide the depths of your love. You are beautiful. Yes, Lord. Beyond description. Majesty, the throne above. Stand, I stand in awe of you. And I stand in awe of you. Lord, to Him, all praise is I stand in awe of you. Lord, salamat ngayong umaga. I stand in awe of you. Tumatayo kami, Lord, na mamangha kami sa iyo, Panginoon. Kamangha-mangha ang ginagawa mo sa amin dito sa babahay. Kamangha-mangha ang ginagawa mo sa iyong mga anak, Panginoon. You are an amazing God. Pinagpapala mo ang iyong mga anak sa kabila ng aming kahinaan, sa kabila ng aming mga pagkukulang, dahil mahal mo kami, Panginoon. It is your love. Bakit kami nakakatanggap ng mga biyaya at pagpapala? Kaya dalangin namin, Lord, sa umagang ito, patuloy na dumaloy ang iyong biyaya. Patuloy mo kaming akayin na may share namin ang iyong goodness. May pagpatutuo namin na mabuti ka sa amin. Kilalanin namin, Lord, kung gaano mo kami tinutulungan sa aming mga problema. Kaya ngayong umaga, Lord, pinikilala namin ang kabutihan mo sa bawat isa sa amin. It is your goodness, Lord, kung bakit kami narito ngayong umaga. It is through your goodness, Lord, kung bakit mayroon pang mga trabaho ang bawat isa sa amin. It is your goodness, Lord, kung bakit
Marami sa amin ay pinagaling mo, Panginoon. It is your goodness, Lord, kung bakit kami pinagpala mo financially, Panginoon. Yes, Lord. Dahil mahal mo kami, Panginoon. Dahil totoo ang pangako mo, Panginoon. Kahit kami ay mahina, kahit kami ay nagkukulang, nakakalimot, salamat po ngayong umaga. Patuloy mong pinapatunayan ang iyong faithfulness sa bawat isa sa amin. Patuloy mo, Lord, pinapadama ang pagmamahal mo, Panginoon. Because you have brought us together ngayong umaga. Pagpalain niyo po ang bawat isa ngayong umaga. Mga pusong binuksan, Panginoon, para sa iyong mga salita. Mga pusong inihanda ang kanilang sarili to obey you and to believe in you. Pagpalain niyo po ang bawat isa ngayong umaga. As we give you honor and as we give you praise. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Natin magsabi ng Amen and Amen.